Hello po mga kababayan, mga kalingap, kabisnes kapapi. Kumusta po kayo again? Nagbabalik ang Lisa Reality Vlog. Naayos ko na po yung isa kong reaction patungkol doon kay La Papa Dins at saka kay Kalingap Rab na nagkita-kita sila doon sa mall. So ito ngayon tuloy ko po, recording ho ako at para may upload din ako bukas. Kasi syempre ngayon lang ako nagkaroon ng medyo konting time. Kaya time is gold. Hanggat mayroon tayong pagkakataon, gamitin ho natin ito sa tama. Pero bago ko ituloy ang aking reaction sa Kabisnes Official po at tayo patungkol dito sa pagmi-makeover ni Bong. Please support po sila Kalingap Rab, syempre, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Jack Tapia Matubang, mga kasama ko pong reactors, Karepa Reactors, Team Bios, dito po sa Kalingap, and also, Kabisnes Official, support po natin. Siyempre, Papa Dins TV, Kabisnes Family Channel po nila, ang Mrs. KB Official po, si Mrs. Kabisnes, and mga kasama ko rin po mga reactors dito sa Kabisnes Official. So, ito po, makeover ni Bong, muling na, ano bang tawag ko doon, nandiyan yung aking thumbnail, muling naagapan na iligtas si Bong. Siyempre masaya na ang Kabisnes family dahil buo na ulit sila. Okay. So, bakit ko nasabing naagapan na iligtas muli si Bong, no? Dahil dito nga sa makeover, naalala ko kasi yung unang-una na nakita ito nila Pinuno Kabisnes na sobra yung haba ng buhok niya. Malaki talaga yung bigat, hindi nahugas, hindi naliligo. Siyempre, lang taon siya sa kalye. So, ito ngayon, ilang buwan lang, 3 to 4 months, mabuti na lang at sumama si Bong. Ayan, nagupitan siya. Yung buhok niya, kaya pa i-manage. Yun nga lang, kung titingnan niyo po si Bong, sa itsura niya, nung nakaupo pa siya, hindi pa siya ginugupitan, talagang as in, natuyot, bagsak yung katawan niya, pumayat talaga. Pumayat si Bong. So, panoorin nyo muna natin to. Kasi may sinabi dito si Kabisnes eh. May binanggit siyang pangalan. Siyempre, nag-makeover na si Bong eh. Baka may ma-inlove daw ulit. Ito po yun. Noong unang pinagupitan namin dito si Bong, kala mo alambre yung buhok eh. Oo, kasi yung mahaba. Mahaba. Oo, mahaba siya na ayaw tapla ng gunting. Opo. Kaya nga, ipapa-auction nyo kay Mostorio. Sigurado hindi naman mahal. Yung unang, after ilang years yun, bago nagupitan. Matagal na 30 years. May love na naman siya si Clarissa. Saka si Jinky. Okay, ayun mga kabisnes. Good vibes lang ho tayo. Nakakatuwa na yung itsura ni Bong. Panibago na naman ang kanyang aura. Kaya nang sabi ko, mahirap umasa kasi alam natin ang mentality ni Bong, pero ngayon naman na open naman siya at sa Kabisnes, magagawa niya yung gusto niya, basta ipapaalam lang kung nasaan siya, kung umalis man siya, kung saan nagpunta, kung ano yung gagawin. At least, sunod-sunod naman na yung vlog, nakikita natin na kasama na siya. Yun, nabanggit doon ni Pinuno Kabisnes dahil nga ganda lalaki na naman to si Bong. Baka mabighani uli ang kanyang ex. Sino kaya sa dalawa ang magwawagi? Sabay ganun. Pero wala na kasi yung ex. Huwag na lang natin yun. Iwan ko, si Jinko hindi natin alam. Pagka ganito yung sitwasyon ni Bong na nangangarap tayo na magkaroon siya ng sariling pamilya, biniwish natin. Pero syempre, pag nandyan na talagang, iwan natin, parang, baka hindi nakatadhana si Bong na magkaroon siguro ng pamilya. Kasi gusto niya iba pa rin yung God's will. So, kung may pagkalob sa kanya yung ating Panginoon, hindi mas maganda, di ba? Mas blessed yun. So, ito, ngayon ang nangyari kay Bong, marami ang nagpasalamat. Balik na naman yung mga viewers na nawalan ng gana nung pag-alis ni Bong. So, welcome back din po yung mga
nakasuporta kay Bong, na bumalik din, na sumabay sa pagbabalik ni Bong. Good vibes lang po tayo. Pagpreho natin si Bong na hindi na pasukin ng, sabi nga ni Pinuno, na pumasok sa kanyang utak na ano ba yun? May binanggit si Pinuno, nakalimutan ko yung word na sinabi niya, basta may pumasok sa ulo ni Bong, kaya gano'n naman ang ginawa, di ba? Naglagalag. So yun ang pagpray natin, na wala naman nang pumasok na kung ano-anong engkanto doon sa ulo ni Bong, na makapag-isip na naman siya na lumayas o kung ano-ano. Kasi malaya naman siyang makapamasura dahil yun ang kanyang libangan. Na ang tawag dito, ang pamamasura kasi sa pagkakaalam ko dun sa lugar nila, kailangan talaga maaga ka para maunahan mo yung mga kumukuha ng mga basura dyan, yung mga truck, para makita mo pa yung mga nandun na kapakipakinabang. Sa totoo lang, maganda ang ginagawa ni Bong na pamamasura kasi nakakatulong yan sa environment natin, nare-recycle yung mga kailangan pang, ayan, yung mga plastic bote, di ba? Kasi mapupuno yung landfill natin eh. Diba? So, malaking tulong din ang ginagawa ni Bong. At least, kumikita rin siya. Yun ang kaligayahan niya. Kumita siya o hindi. O, maging, 100, kung magkano lang kinikita niya, masaya na siya. Gusto niya yung pinaghihirapan niya. Kasi yun nga yung nakasanayan niya ng buhay. So, wala tayong magagawa dahil yun nga yung kanyang gusto. At, tutusin, sabi nga ni Mrs. Ka-Business, naalala ko si Bong daw yung naalala ko lang yung namamasura na mayaman. Kasi kung hindi naman niya talaga kailangan ng mamasura, mga lakal, kasi may pera naman si Bong. Pero nga, yun ang outlet niya, yun ang kanyang libangan, hobby, kumbaga sa atin, nakasanayan niya na. Doon siya masaya. Yun ang kinaliligayan niya. Kaya support na lang tayo. So yun, maraming salamat sa mga nandyan muli na sumuporta kay Bong sa pagbabalik na sumama. At yun, si Pinuno Ka-Business, masaya na rin. Nakaka-smile na, ng smile talaga na as in. Wala nang ibang alalahanin. Pero mayroon akong nabasa palang isang comment. Ito, sabi niya, hindi ko alam kung bakit niya nasabi ito. Para niyo nalaman. Hindi ko na lang i-shoutout yung pangalan niya. Ang sabi niya dito, ang totoo, hindi talaga bumalik si Bong. Natakot lang si Bong kasi pag hindi sumama, ipakulong. Hindi kusa bumalik si Bong. Okay, ito yung masasabi ko doon. May point siya. Kasi alam naman natin na, yun nga, di ba, sinabi ni Intoy na kung hindi sasama muna si Bong sa ka-business, di isusundin na gagawin na yung kasulatan, yung kasunduan. Kaya sumama siya. Kaya, pwede yun na hindi nga kusang loob. Kasi kung sinabing kusang loob, hindi hinanap, hindi sinundo, kundi katulad nung unang ginawa niya nung nakaraan na naglayas siya, na magulat na lang sila Pinuno Ka-Business, nandun na si Bong. Yun ang kusang loob, na bumalik siya. Ito ngayon, natakot talaga. Kaya maganda yung may kasulatan. Good po yun, ma'am, sir, na ginawaan ni Bong na sumama siya. Kasi talagang masusunod. May pinirmahan siya Panakot naman lang kasi yun Strategy yun. Kaya huwag natin masyadong dibdibin. Strategy yun nila Pinuno Ka-Business. Para may pangahawakan kay Bong. Ayun, di magiging okay na naman ang buhay niya. Magbabalik na naman yung kanyang katawan. Sana, pag nag-normal na ulit siya, yung kanyang health ba, hindi naman na uli siya maglayas. So yun lang po yung sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi na rin nakasuporta sa akin. Hindi ko muna kayo iisa-isahin ng marami. Ito yung pumasok sa isipan ko. Lagi kasi na rin si Nanay Soledad Belmonte, shoutout na sa Mandawi, Cebu. Si Ate Marilyn, shoutout sa iyo, Ate Marilyn, ni Corsa Miliano Ralph. And syempre yung pamilya ko, mga magulang ko. Shoutout sa inyo, mga kapatid ko din. Mga anak, mag-iingat kayo. So, babay na muna. Bukas ko na po ito may edit. So, hindi ko alam kung anong oras ko ito may upload. Baka hapon na or sa gabi. So, hanggang dito muna ulit. To God be the glory.